Mayong hapon, probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ani usab kita alang sa ikapat nga episode sa Express Tagitab, Taho sa Simana. Alang sa mga nagbagang balita, prayer vigil gipahigayon. Photovoltaic mainstreaming home solar system project ani ana sa Talaingod. Libreng kahayag ni Kuya Nords. Kalambuan sa pamatigayon, bisitahon nato ang 20 o palisdaan di Busaon. Alang sa MCO Corner, nagpasalamat si Sir Rojan Culano nga taga Kabaywa Asunsyon o Ma'am Ainan Agbones sa Busaon, Tagum City sa serbisyong gihatod sa Nordeco. Alang sa uluhan sa balita, usa kada kong prayer vigil ang ipahigayon kaniadtong Enero 10, 2025 isip pagsuporta sa Nordeco. Adunay mga hutong sa mga reliyoso, civic o mga konsyumante ang niduyog sa maong aktibidad didto sa Nordeco office sa Montevista, Davao de Oro. Dungon usab ang mga grupo sa mga konsyumante o mga kawani nga naglusad og prayer vigil sa Nordeco office sa Tagum City. Atong sayron ang taho gikan sa atong correspondent nga si Christian Joy Dacalos. Dagitab sila ab. Opisyal nga giabrihan ang pultahan sa paglaom sa panguna sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives, CAPEX, ug mga lideres nga MCO kaniadtong Enero 10, 2025 sa Nordeco Office Montevista. Dungan niini gipahigayon usab ang prayer vigil sa Nordeco Tagum City. Sa hiniusang tingog sa katawhan sa Davao de Oro ug Davao del Norte, gipalanog og hugot nga pagsupak sa Senate Bill 2888 nga may tumong sakmiton ang prangkisa sa Nordeco. Mas gipusgan sa mga MCO sang ilang kausa diin gilusad usab sa CAPEX Davao de Oro nga nagpadayong pagpalapad sa maong coalition. Ang huni sa mga awit, pag-ampo og dilaab sa mga kandila panahon sa prayer vigil nagsimbolo sa nagdilaab nga pagsuporta sa mga MCO sa Nordeco nga kini magmalahutayon pagpasuga lakip sa mga hilit nga mga lugar. Makagagahom nga mahiusa ang mga stakeholders sa Nordeco alang sa serbisyong kinasingkasing sa katawhan. Kini si Christian Joy Dacalos alang sa Express Dagitab, Taho sa Simana. Sa tumong sa papasuga sa tanang hilit nga lugar sulod sa prangkisa sa Nordeco, photovoltaic mainstreaming home solar system project ana-ana sa Talaingod. Sayron ta sa report sa atong correspondent nga si May Rosper Gales. Dagitab sila ab. Ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated naghatag og kahayag sa syudad, kabarangayan, sitio sa gilabi na ngadto sa mga hilit nga bahin. Ubay-ubay ang programang pagpasuga sa Nordeco ug usa na niini ang Photovoltaic Mainstreaming Solar Home System o PVM-SHS nga usa ka programa sa National Electrification Administration ngadto sa mga electric cooperatives sama sa Nordeco. Gi-highlight sa National Electrification Administration ang Photovoltaic Mainstreaming Solar Home System nga gi-implementa sa Nordeco dito sa City of Palisan o Purok 28 Banoog, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte at sa ika-55 nga anibersaryo sa NEA dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Atong lantawon ang video, kabahin niini. Po si Free ang lad 24 taga Banoog, Davao del Norte. Maayos lang ma'am, ug kanang kamuti ug balanghoy ug saging kanara ma'am o ug kanang abaka. Katong sauna ma'am nga wala jud mi suga ma'am, perting pait jud ma'am. Kanang mga alas 4 na ma'am, magkuan nami ma'am, magkaon nami tungod anang wala mi suga ma'am. Nya pagka alas 6 una pa may makarungag ma'am kay ngit-ngit man ma'am. Yay! Ako.
Ako po si Engineer Jonathan Gulaha at sa ngayon is Technical Audit Chief ng Nordeco and also Chairman ng SBO ng Nordeco Solar Business Unit. Isa na yon yung mga bahay na from grid na hindi pa talaga imposibleng malagyan ng kuryente. Halo-halo ma'am. Pero mostly, lalo na dito sa Barangay Talaingod is mga indigenous people po. Mga Atamanubo tribe, yung mga ganon po. Yung mahirap is, una is, yung terrain talaga. Almost lahat ng mga barangay na cities na puntahan natin is not passable by four-wheel vehicles. Ang makapunta lang talaga is motor, then lakaran, mahabang lakaran. Kasi may mga tatawid tayo ng ilog, yung mga ganon, may mga farm kasi yung iba, kaya lakarin talaga natin. Ako po si Chairinor Javier mula sa Total Electrification and Renewable Energy Development Department. Ako po ay isang project officer. Isa po sa mga trabaho ko sa NEA ay ang pagtulong sa mga electric cooperatives para i-implement yung mga renewable energy projects po nila. At isa po dito ay ang photovoltaic mainstreaming or the solar home system installation. Na sa ngayon po, isa po sa mga beneficiary namin ng solar home system installation or the PBM project is ang Nordeco po. Sa Nordeco po, meron po tayong 1,000 to 22 beneficiaries. Nagkakandak po sila ng mga survey kung ano yung mga areas na possible na papasok sa criteria or magiging qualified para sa photovoltaic mainstreaming project. Ang struggle po na kinakaharap palagi sa ganitong implementation is dahil nga po nasa off-grid area tayo, remote area, malayo po yung mga bahay na kailangang puntahan, installan. Actually, ito po yung unang pagkakataon na magiging parte ako ng implementasyon ng ganitong proyekto. Sa una po, hindi ko po in-expect na aabutin kami ng ulan habang pumupunta dun sa mga beneficiary natin. So naranasan ko po, sa unang pagkakataon pa lang, naranasan ko na po na ganito pala kahirap yung implementasyon ng project. Dadaan kayo sa mga area na pababa, mga bato-bato, may putikan, tatawid kayo ng mga ilog, at napakahirap na maglalakad kayo ng ilang oras na ganito para lang makapunta doon sa sitios na beneficiaries natin. Malaki yung maitutulong nito para sa mga beneficiaries natin na wala pa pong supply ng kuryente dahil hindi pa sila kayang maabot ng linya. So, sa araw-araw po nila na pamumuhay, na nasanay sila na walang kuryente, wala silang ilaw. So, malaki po yung tulong na mabibigay sa mga beneficiary natin kung magiging parte sila sa ganitong proyekto. Akong pangalan, ma'am, si Judy Mansumuyat na puyo diri sa Sitio Palaysan. So, ang lisod yun, ma'am, sa kung wala kay ilaw, pag mga alas 4 pa, magkanda na ka sa pagkaon, na kay lisod po, paabot kag mga alas 7, wala na kay ilaw. So, nasulayan po na mo, wala yun may ilaw, lighter lang, Sa una-una yun, itong mga kaapuan na mo, ang sa mga papa, ang mga ilaw nila, buwan lang, pag naisako nga, paano mo naisindi at para nailaw sulod sa balay. Ako akong pagpasalamat, nalipay ko nga para paggabi, pwede na maka-study akong mga anak, mga estudyante na mo, gananas balay. Kaya na nami ikuan, ilaw, kumpleto na among mga balay. So kana, dako yun nga kalipay o dako po nga katabang gikan sa inyo sa gobyerno nga sa tanang kinabuhi na mo, karon pag yun may nakasinati ana, karon pag yun may nakakuha niya, nay gobyerno yun yung nagtabang.
mabisita doon ang talagang situation nila. Naghihirap sa ilaw nung may kabit na natin yung iba. Talagang maliwanag na conducive na. Actually for Nordeco, dahil mababa pa yung level of energization, malaking tulong. Nag-request kami sa NEA, no? So, unang-una yung ginawa namin ng paggawa ng request at nagpapasalamat kami na na-approve talaga ni NEA na bigyan kami ng gano'n na project, yung PBM. So, we are happy na na-grant yung request namin at saka ito yung project na malaking tulong sa amin para sa pag-unlad or makatulong din ito sa dagdag sa amin sa yung mandate natin na total electrification. Malaking tulong ito sa cooperative at lalo na sa mga tao doon sa malalayong lugar na yung kahirapan, yung walang kuryente, at sana marami pang project na PBM na ibigay ni NEA sa Nordeco. Dili matungkad ang kalipay sa mga kaisuunang at tamanobo diin sa dugay nga panahon nakaangko na silang kahayag. Mapadayunon ang Nordeco sa pagpasuga sa kabanikanhan. Sa kasamtangan, aduna nay 1,022 ka panimalay ang napasugan pinaagi sa PVM SHS. Ang mga lugar nga napasugan ni ining programa mao ang Napnapan, Pantukan, Pagsabangan ug Manurigaon, New Bataan, Mount Diwata, Mongkayo, Mabugnaw, Maragusan, Dato Davao, Laak, Palmahil ug Dagohoy, Talaingon. Tumong ug tinguha sa programang PVM SHS ang mapasugan ng atong mga kaigsuunan nga anaa sa hilit nga bahin o kabanikanhan o ang gitawag nato nga remote and off-grid areas. Tumong niini nga makabot ang total rural electrification sa tuig 2028. Kini si Mayor Rose Fergales alang sa Nordeco Express na Gitab, Taho sa Simana. Ang nagpadayong tinguha sa Nordeco nga mahatagan og libre nga pasuga ang atong maigsuunan makita sa programang Libreng Kahayag ni Kuya Nords. Naghatag ang Nordeco og libreng instalasyon sa kuryente, lakip na ang wire og metrohan isip pahalipay sa mga miyembro konsumante tag-iya. Ang salapi nga gigamit alang sa galastuhan gikan sa mga empleyado sa Nordeco ubos sa programang Kalinga ni Nordeco. Atong sayro ng taho gikan sa atong correspondent nga si Jane Solano. Dagitab, Silab! Sama sa ginabarugan sa Nordeco nga magpabiling ni panag-iyahan sa katawhan ang kooperatiba. Nagpadayon kini sa pagmugna og mga programa nga makahatag og alibyo sa mga lehitimong membro konsumante tag-iya niini o mga MCOs. Ang kini nga tinguha sa Nordeco ginasuportahan sa mga empleyado niini kung asa nagtampo-tamo siya aron masugdan ang libreng kahayag ni Kuya Nor. Atong sayron ang taho kabahay niini. Nahimong labing mahinungdanon ang pagsaulog sa Nordeco sa ika-53 nga anibersaryo niini. Binaagi sa gihimong bayanihan sa mga empleyado aron masugdan ang libreng kahayag ni Kuya Nords. Naghatag og kinasing-kasing nga kontribusyon ang matag empleyado. Tungod niini, nahatagan og libreng wires, mga materyales ug libreng house wiring installations ang mga MCOs sa Asuncion, Compostela, New Bataan, Tagum City ug Island Garden City of Samal. Po si Rebecca Largado, nagpuyo diri sa Mayaon, Montevista, Davao de Oro. Ug nagpuyo ko diri bali 11 years na. Perte yung lisura kay na mga assignment ang mga bata, dili ka-answer sila mga assignment, na mga buluhaton, mga project, kay ngit-ngit kaayo, magamit rami ganing gas, lampara, lungagrag sayo man, kaon na pug sayo kay para di mangit-ngitan, kay wala may kanang kuryente. Dako jud akong pasalamat nga nakaabel ko aning kuryente sa Nordeco, aning programaha, sana magpadayon pa ang programa sa Nordeco para dagan pang mga taong matabangan. Dagang kaayog salamat, naka kuryente na jud mi, di na mingit-ngit mga Ako si Angelita Domingo, nagpuyo sa 404 Tambilawa, Inambatan, Mongkayo, Davao de Oro. Ngit-ngit kayo, kanang kwan lang, kanang suga sa lighter, panahon magkaon mi. Mga alas 4:30, alas 5, lungag na, kay ngit-ngit man. 49 anyos na, ngangit-ngit yun, panahon magkaon mi. Namatay na lang kung mana, ulang yun mi kita o kahayang.
Nagpasalamat ko sa Nordico nga ako ang isa nga gipili nga butangan og suga. Daghan kayong salamat sa Nordico nga gitagaan ko nilang libre nga suga. Manghinaot ko mas daghan pa jud ang matabangan nga pareha na ako nga walay ikakaya pagpasuga. Salamat Nordico, ang imong gihatag nga kahayag. Nahimong garbo sa mga empleyado ang nahimo ni ining tabang sa mga MCOs. Dakong kabahin ni ining kalampusan ang suporta nga gihatag sa management sa Nordeco nga nagapadasig sa mga empleyado aron dili lamang mahimo maayo sa trabaho apan lakip dinha sa paghatag og serbisyong kinasing-kasing alang sa mga MCOs. Kani si Jane Solano alang sa Nordeco Express Dagitab Taho sa Simana. Alang sa kalambuan o pamatigayon, bisitahon ta ang Benti Takoyaki and Milk Tea. Lamihan na, suwak pa sa bulsa. Gikan sa atong ambungan nga correspondent atong paminaon gikan kay Sir Lloyd Kagaanan. Nagitab, sila! Sa kasing-kasing sa Tagum City, usa ka talagsaong kasinatian sa kalami ang nagahulat. Ang Benti nagatanyag og daghang flavors. Gikan sa classic milk tea hangtod sa fruity flavors nga perpekto para mapabugnaw ang init nga adlaw ug para sa mas lami nga experience anaa pod ang lami ang takoyaki. Maayong adlaw sa tanan, welcome to Benti. Kung nangita mo lami ang takoyaki and milk tea, i-try ang Benti na nahimutang sa Eduardo's Business Center, Mabini Street, Tagum City. Napod may 8 other branches located at Maco, Pantukan, New Corelia, Nabunturan, Prosperidad at Busan del Sur, ug tulo ka branch nga naa sa Cagayan de Oro City. We are also open for franchise. Email lang sa bentifranchise@gmail.com. Diri sa among store, gamit jud kayo ang kuryente kay tanan namo gamit gikan sa pagluto sa takoyaki hangtod sa milk tea, gagamit jud mi og kuryente. Same time, gi-aircon na po namo ang among store aron komportable ang mga customer na mo dine in. Salamat Nordeco. Ang padayon nga operasyon sa maong establishmento inubanan sa serbisyong dalit sa Nordeco. Ang Benti Milk Tea and Takoyaki magpadayon sa pagserbisyo sa ilang lami ang pagkaon ug ilimnon sa syudad sa Tagum. Gikan sa mga gagmay negosyo hangtod sa mga dako ug mapalambong negosyo, ang mga electric cooperative nagasiguro nga ang kalambuan ug progreso magpabilin, magpaduol sa atong mga komunidad, sa atong kasing-kasing sa syudad sa Tagum, usa ka talagsaon nga destinasyon ang maadtuan. Mao ang palaisdaan Dibusaon Sandbar Resort. Dinhi matilawan ang lamian, lokal nga mga putahe og preskong seafood inubanan sa presko nga natural nga kadindot sa palibot. Apan ang tinuod nga nagpalahi sa maong establishmento, dili lang ang pagkaon o ang ambience, kundi ang ilang talagsaong saltwater pool nga nagahatag og dili malimtan nga kasinatian sa mga bisita. Ang mga electric cooperatives sama sa Nordeco adunay dakong papel sa pagpasiguro nga ang mga negosyo sama sa palaisdaan Dibusaon Sandbar Resort magpadayon sa operasyon niini pinaagi sa kasaligan ug episyenteng supply sa kuryente. Ang pagpadagan sa negosyo nagkinahanglan og mapadayonong supply sa kuryente ug ang Nordeco usa ka mahinungdanong kauban sa mga kalampusan. Mayong adlaw sa inyong tanan. Welcome sa Palaisdaan Dibusaon. Dinhi nahimutang sa Tagum City. Na kami swimming pool, na may room for rent, open cottage, and resto. Pwede po sa daytour og nightour. Og naapog kitay fishing area. Labi na magyud sa inyo mga event. Sama ng kasal, bunyag, birthday, og labi na pagyud sa inyo ang mga reunion.
pwede diri sa mga sa palisdaan di Busaon. Nagagamit kami sa kuryente sa Nordico. Una sa tanan sa mong air condition, sa mong mga open cottage, sa mga suga, ug labi na gyud sa mong irritor, sa mong isda, sa mga gabi. Kinahanglan gyud siya irritor nami mga padulwel. Gamit kay namo ang kuryente sa Nordico. Kami diri sa palisdaan di Busaon, up to date yun may magbayad sa kuryente. Kaya up to date na magbayad sa kuryente, maayo pod ang ilang serbisyo nga gihatag nila sa atua sa Nordico. Ug daghang salamat yun sa Nordico. Gikan sa mga gagmay negosyo hangtod sa mga dagko ug malambuong negosyo, ang mga electric cooperative nagasiguro nga ang kalambuan og progreso magpabilin nga mapaduol sa atong mga komunidad. Sa atong panaghiusa, kahayag og kalambuan alang sa tanan. Kini si Lloyd T. Kagaanan alang sa Express Dagitab. Sug ang ulan ug alas 11 na sa gabi. Ang inyong serbisyo naagi hapon bisag sulunon kaayo diri sa Purok 4 Busaon, Tagum City. Mapasalamaton ang buhatan sa Nordeco sa mainiton ug positibong mensahe gikan sa atong mga miyembro konsyumante tag-iya. Ang inyong padayon nga suporta ug pagsalig makadungag kadasig sa atong mga kawani. Ang inyong mga pulong naghatag og dakong kalipay ug inspirasyon sa tibuok Nordeco. Ang among kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan. Kini si Jane Grace El Solano alang sa Express Dagitab, taho sa Simana. Just in, MCOs nagpaygayon og prayer vigil sa Montevista, Davao de Oro isip suporta sa Nordeco. Nagpadayon ng mga MCOs yung mga kawani sa Nordeco sa pagpaygayon. Mation nato ang nag-antos karon labi na sa mga trabahante sa Nordico nga naa na sa stressful nga kahimtang o dili kini plano sa Dios, plano kini sa yawa kung mahitabo man ang kaguliyang o kagubot. May nampuon kami nagahangyo mga elected officials, magampo ta, mamalandong ta, mo-discern ta unsa ang angay natong buhaton. Umoged kini ang panawagan sa atong mahal nga Santo Papa, meaning synodality. We have to pray, discern for the good of everyone. Na walay ibilin, maghiusa kita sa paglawig, pagpalambo sa atong nasod Pilipinas. Kalinga ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga mosunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayinan, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan o Kinaiyahan. Buong paglamat na po sa kalinga ng Nordico. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco Oplan Digitab Program. Ako si Rosetta Villaparte, Corp Chairman sa Corp 3, usaw sa beneficiary sa programa sa Nordico nga Oplan Digitab.
Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karon pagid mi nakaabil aning mga programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordico, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordico MCO. Ang Oplan Digitab usa ka programa ilalom sa kalingan ng Nordeco nga gipakusgan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektripikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektripikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs ug Nordeco fees. Nordeco Oplan Digitab Program. Nordeco Connect Digitab Program. Ako si Jessica Andarza, taga-Proclusi Gabi, Pagitala Davao de Oro. Isa akong beneficiaryo sa Connect Digitab na gihatag sa Nordeco. Pasalamat ko kanila kay kami nakaangkon ang programa. O karon dili na nit-nit ang among panimalay. Daghang salamat. I am proud Nordeco MCO. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration PNEA alang sa Total Electrification Program sa tuig 2028. Tumong niini ang pagtabang sa mga panimalay nga adunay mga flying connection o routing aron mahimong legal ang ilang pagkamiyembro konsumante tag-iya sa Nordeco. Libre ang 30 ka metros nga drop wire, meter base o kilowatt-hour meter. Discounted connection fees nga 543 pesos and 50 cents gikan sa 1,093 pesos and 50 cents. Nakig-alayon usab ang Nordeco sa mga accredited electricians ni ini aron makunhuran ang labor cost sa pag-instalar og house wiring. Nordeco Connect Digitab Program. May gana kumusta mayong hapon, welcome na usab sa atong panaguban ang uptick sa kamatuoran o kahayag. Second segment sa atong programa, kini ang inyong magsisibya sa kahanginan Troy Hagonos. So salamat sa kanunay natong pagkuyog karong takna. This time, atong makauban live and direct through phone patch from the province of Leyte ang atong NAGMIC President at the same time ang atong GM sa Lico 3 Cooperative. Atong welcome, GM Alan Naniba. Sir, may hapon. GM Alan, go ahead. Yeah, gusta. May hapon, may hapon. May hapon. Salamat kayo, GM Alan, nga mo ka makauban karon sa atong panaguban sa second segment sa programa sa Northern Davao Electric Cooperative, ang uptick sa kamatuoran o kahayag. Nagpasalamat ming amo kang makauban sulod sa usak ka oras. So once again, welcome sa Tubaguban. Jim Alan, your opening statement please. Salamat sa higayon, Troy, nga magkainabi ka. Actually, na ako karon diri sa Lawag, sa Ilocos Norte. Ay lunay ipahigayon nga strategic planning sa National Electrification Administration nga diin kita gimbitahan usab para motambong. Kagahapon, kita sa Region 6, partikularmente sa Kalibo, aron himamaton ang mga general managers sa maong rehiyon. Apil na ni ang paragisgot bahin sa pagigdisob kung saon yung magpadayon ang sugang nagitab na dinha gidumala o panag-iyahon sa katawhan inay napipila lamang. Alright, salamat na ng information, Jim Alan.
And kaya ba naman siguro ta, sayo ta na tumilabay Disyembre 2, 2024 ang House Bill 1107 nga karon nahimo ng Senate Bill 2888 nga nagatugot sa Davao Light nga mosulod sa prangkisa sa Nordico. Unsa imong personal nga baruganan o baruganan sa Nagbik? Ang baruganan nato isip usa ka movement bisan ilang ginakutlo ang desisyon sa Korte Suprema nga ang prangkesa dili katungod apan usa lamang ka pribilehiyo. Kung kana ang ilahang kutluon, dapat ipatuman po na siya sa duha ka party. Nga dili pwede nga mo claim ini ang mga oligarkiya lamang, kundi pwede usab kini ang kunon ngadto labaw. Recording in progress. Ingon ani, kung usa siya ka pribilehiyo, kung ikaw panggamhanan, ang panggamhanan katawhan man, dapat unang prioridad sa panggamhanan nga ada ay paghatag niini nga kinihuptan sa katawhan, dili sa pipila lamang. Mao na ato ang baruganan. Sama ni ining paghatag og prangkesa sa mga distribution utilities. Akong gigamit Roy nga distribution utilities aron ato silang ingnon nga dili lamang electric cooperative kundi mga private usab. Nakit-an ba ninyo o nakasaksi ba kabo nga dunay electric co-op nga nangilog sa prangkisa sa mga pribadong distribution utilities? Wala man nato nagihimo. Gumikan kita mi respeto sa giingon na kay kitagaan sila prangkisa kung unsa ang panahon nga gihatag dina kanila din. Himuon nila kana base niya na nalagda. Sa kooperatiba usab minapununta nga ilang respetuhan. Labi na karon, yun sila nga mas maayo ang pribado kaysa kooperatiba. Ang tod karon debate man na. It is a debate whether private is better or superior against the electric cooperatives. To some extent, ako di ko mo uyod yan. Depende man gud na. Kung maayo pa sila, 1898 man na nagsugod ang private, nanong hangtod karon wa man nila makumpleto ang ilang mandato nga sugan ka na. Kaya kung siguro sa 1898 pa, gimugna na ng electric cooperative, siguro makaingon ko tuloy nga karon. Wala siguro yung lugar nga walay kuryente. Okay. Alam sa mga personal nga opinion, sa implikasyon ni kining pag-ilog sa mga pribadong kumpanya sa electric cooperative across the country? Ang dili manggod matubag din na dapat masuta na kung kinsa man ang mga kongresista nga may lantaw din ha. Ibalui nga sulod sa 5 kadekada. Sa 5 kadekada ng electric co-ops, dunay mga gipanghatag na subsidiya ang gobyerno. Kung imo ni ibalhin dito sa pribado, mahitabo nga ang gobyerno nagdunar og salapi ngadto sa private. Gihatag na it's because we are a cooperative. It became a donated capital in the part of the electric co-op. Now karon imong ihatag dito sa private, tanaw na. Tanaw na to karon diha sa Davao del Norte. Kumuyon sila nga the whole of Davao del Norte, ihatag na siya dito sa Davao Light. Pila man na siya ka-billion nga assets tigipondar sa danay ko. Imo lang di ay nang ihatag at kaniya, gumikan lang kay siya gitagaang prangkesa sa Congress o sa Senate. Mura nag-ingon ako, kani, yano lang ang pananglitan para masabihan. Kung doon ako'y sakyanan, kung gitagaan kong prangkesa, sa panahon nga di na ko taga ang prangkesa, ang gitagaan ng prangkesa, siya na'y manag-iya sa mga sakyanan, gumikan kay doon na siya prangkesa. Nga ang nagtukod anang mga linya, itukod man is katawhan. Di yun ako matuhog kung saan klaseng kaalam. Pero ang atong hagit dito Roy, nga nung mag-inilugay ta, kung saan pa man ninyo ng kwarta, kumuingon mo nga gusto lang ninyo makatabang nga manindot, ang serbisyo sa Nordico, tugutan sa way pagkuyon nga mas haon mo, tudluin na lang dahil para mahimo kung may hintit sa man ninyo. Anong imo mag-ilugon among balay? Mura bang na ako'y balay
Unya manghambog ka nga mas nindot ang imong balay kaysa ako. Kung ingno nimo ako na lang na imong balay bay para manindot na. Pero kung moingon day ka, bay, tanawa akong balay bay pas ninduta. Gusto ka nga among balay mas pareha sama nako. Tudluan ta ka. Kana siguro mo'y makaingon ta nga husto ug naay hustisya sa ingon niya na. Inaana unta ang papacilitate kung kinsa man ang mga leader nga naa dinha. Kay makita man na sa PD 269 kung tan-aw nimo na dihang section 2 to the full extent the government should help the electric cooperative. Wa pa na naamin nga balaod. Ug ang pagtabang sa kooperatiba, wala pagpasabot nga mawala siya pulihan ni private. Ang pagtabang magpabilin na siya maglungtad. Ingon ana, Troy. Mo bitaw naman tayo exchange study dito sa Amerika. Sa Amerika, wala man sila praktisahin. Pero naglungtad ang mga electric co-op. Kung hangtod karon sobra libo ka mga electric co-ops ang naa sa Amerika nga nag-energize at distribute ng kuryente. Kung mo yung uban nga kooperatiba, inferior na atubog Amerika. It is a very developed country and there are more than 1,000 electric cooperatives energizing the countryside of the very strong republic, the United States of America. Alright. Ato na iklaro nga ang electric cooperative kan tambayayong sa national government and even local government sa pagpasuga sa tanang hilit sa mga lugar. Pero na mga idea karon nga nang lusot nga na usab na ang model sa pagpasuga. Ato nila nga kung nabantog man ang electric cooperative may magpasuga sa tanang hilit, kaya ni nga buhaton sa tanang mga pribado even dito sa pinaka-remote nga area sa nasod Pilipinas. How would you comment on this, Jim Alan? Let us also turn the table. I-open po daw ninyo ng private distribution utility in the area. And let us talk the people who are consumers of electricity and we will educate them about electric cooperatives. Di ba gusto po sila electric co-op? Sudlo na itong Davao City. Maghimo po daw tag-referendum sa Davao City. Para may balaan na ito kung ang katauhan ba, gusto ba nila nga parang iyahon lang sa pipila o sila ang taga-agahong sa paglumala nila. Ang katuyuan sa gobyerno, Troy, paghatag gahong sa iyahang mga lumulupyo. Kung pipila lang ang gitagaan nila o sila na himong gamahanan nila, usahay sila pa mo control sa gobyerno. And the government is controlled by this powerful capitalists. Pero kung ang katauhan mo yung tagaan ng kagahong, it will strengthen more the government. Because we are a democracy. So kanang maingon na disbutanan, ako ginaingon ganin ako nga, let us coexist. Nanglan man ninyong patihon. Lungtad mo, lungtad mi. Nauna bitaw mong lungtad ko, man ninyo masugi ang Timog Pilipinas. Muhinungdan ng electric co-op, gimugna sa gobyerno, pinagig Presidential Decree 269. So, electric cooperatives were the implementing arms of the government to electrify the countryside. And look at our track record. Only one region energized by private, all the rest are all energized by electric cooperatives. O ba na nila nakita the development? And it the peak of the 121 electric cooperatives, I don't think we can achieve this more than 90% electrification program in our country. Alright. Karon lang kinagana diha mo ingon ang private nga kami na diha kay naami kapital. Istoryahi. Kanang mo yung kapital mangutang man po na sila. Pagpangutang nila ang imong ibayad na po nila dito. Mo man ang formula sa capex. Kausay dili kay masabutan sa consumer. But ang tinuod mangutang na ay financier nila. So, ano nga doon ay interest na ang mga pribado karon panalitan kini Davao Light nga gusto gud mo sulod? Siyempre, negosyo eh. Sama gud sa Iloilo. Pero katong sa Iloilo, private against private. Na, niabot na ang more. Karon, evaluate ninyo. Katong ipanghambog sa more nga mukubos ang taripa sa kuryente kung sila na imuhukot. Huwag man nila nahimo. And they are now on the process of increasing the rates so that
they can get back their investment amounting to 2 billion in that area. Muna ang nahitabo diri sa Davao del Norte. Wala na tong sistema nga mag-infuse sila og kapital, billions of pesos, kay ilang nakita nga dito sa mall, wala mahitabo nga ilang mapababa. So, permanente sila mag-experiment. Tanawa ragod. Dili sa Davao del Norte o sa Nordeco, wala mong ingon nga para mapanindot yung serbisyo, mag-infuse siya dugang kapital. Amounting to 2 billion. Wala. Wala gisgutan. Naingon lang kung kami na mo baba ang rights. That is just a hollow promise. Gisaad po na sa gisaad po na sa muhor apan mo mahitabo. Kaya ang affordable electricity kasi, wala nagdepende sa presyo sa kuryente, kundi nagdepende sa purchasing power sa tao. Bisan pagbarato kay kuryente, kung ang tao wala sa kwarta ibayad ang mahal na. Bisan pagmahal ang kuryente, papan ang tao nga lumulupyo, adunahan sa salapi, affordable na. So it's an issue about that, the purchasing power. So dapat ang atong mga leader mo ingon, kung saan na to pagpauminto sa purchasing power sa matang Pilipino para ma-achieve ka ng affordable. Look at the history. Ang kasaysayan mo'y mulatan dining kanan o magpakita sa mga datos. At ini mga panaad nila, pera dito. Ila man ang gisaan niya kung ma-privatize sa generation, mubaba ang taripa sa kuryente, so may naitabo ka rin. Itaas. Ang transmission was once owned by the government and now under concession of EGCP, itaas ang transmission rates. Insaraman ang wapo increase gikan pagsugod sa unbundling of rights. To put it on record, only the electric cooperatives never increased the GST. Kana lang dahil yung pamatuod ng electric co-op, maoy kasangkapan sa gobyerno para dili mataas ang taripa sa kuryente. Ang ibang lipat-lipat man. Lipat-lipat ang presentation sa data. Dapat apple to apple. Okay. Kining promise Davao Light, nga kung sila na ang mo take over sa prangkisa sa Nordico, sigurado nga ilang mapaubos ang rate sa kuryente. What is your observation on this, Gemalan? Ang ilang saad dito nga ang kanang mga ingon na itong kontrata, iparibid nila. Siyempre, at the start, Troy, na amang yun ay pagkunhon. Hey, balo, kini mga oligarchs, at the same time, generators po ni sila. So, pwede nilang i-bid ang ilang mga generating plants. Kung bid kunuhay din na sa inyo, yung pababaan nilang presyo, hindi mo baba. Pero asa mo palit sa ilang gihapon ng mga planta. And afterwards, after 3 years, believe me, after 3 years, mag-increase na. Ipatilaw lang sa imo na kunwari inun-ani siya. Pero afterwards, bawion nila ang maong gasto. There is always cost when you improve the services. And I don't think they are that charitable institution to throw their money without any thinking of return on investment. When you improve something, it will entail cost. May cost ilibre nila na. At kung ilibre nila, gitudlukan na lang unta mo din na sa Nordico. Kung saong pagpalambo pa din na, kung tungutan na ito sa way pagkuyon, na sila mas haniti o mas esperto sa inyo ilan ang bawion. Believe me, tanawa ng generation. Look at it later. Kanang geothermal power plant owned by the government. Pilang presyo sa una, 3 pesos and 60 centavos. Gibalid niya. Nahimong pribado. Karon, pila na presyo? 550 per kilowatt hour. The same power plant, the same location, the same capacity. The only change is just ownership. Do you think the businessman will not think of what they can rate in terms of return on investment? I don't think so. Negosyante na sila. Hindi na sila charitable institution. Pero lagi kining uban nato ng mga lungsuranon, umikan kaya very technical kayo ang issue, dili na nila masabtan. Ilan lang dahil kitandi-tandi na dili sakto ang panagtandi na dihimo, ay dili siya apple to apple ang comparison. Okay, ato i-review gamay ang ipera, di ba?
sa balaod, kung ang imong concentration distribution utility, pwede ba nga makaangko na usak ka private company o generation company o planta? Anong masayran sa atong mga naminaw karon? Actually, ang pira ni ingon nga bawal ang cross ownership. Apan sa balaod usab nagkanayon, ang usa ka corporation is another person. So kanang giingon nga cross ownership, one person owning two sectors. Example lang, ang Hidcore. It is a generation company, ang Hidcore. But majority owner ana si Aboites. Ang Hidcore ba si Aboites? Ang balaod bingon dili. Because Hidcore is another person. Pagatunin mo sa Davao Light, Davao Light is another person by law because it is a corporation. Now, si Davao Light pa, mao si Aboites, dili. Pero kinsa ang nakapalit og stocks sa Davao Light? Si Aboites. So, two entities, different person created by law. So, pwede siya, ang Hidcore mo supply kay Aboites. O, ang Davao Light mo distribute ani, it is Aboites. Aboites ang majority owner, pero by law, it is second person. Ang bawal diha technically, kung ang Davao Light as a corporation mag-generate siyang power, dili pwede. Then Davao Light is a distribution utility. Pero ang Hidcore, it's a generation facility or company. Di po din siya pwede mag-distribute. Pero, ang dula din nga nahitabo, even though they are different persons by virtue of the registration as a corporation, but the one who owns majority of the stocks is the same Aboites. And it is not just one company. Daghan. So din na ang dula mahitabo. Pero kita nga electric co-op, dili man ta makapalit ng stocks because we are a cooperative. Muna, limited lang doon ta, dili sa distribution. Ana man ang playing field din. Kung tugtan lang po nung data nga mag-create as a cooperative, then, kung pwede, butang na to sa, sa event. Ana na din na. So, pwede yun na nila mapaubos kung magdula ng duha ka company nga ang majority owner, the same person, the same na tao. Ana. Alright, kining pisam nga iya sa national government sa imong panglandaw, panahon na ba nga kanagyon matawag nato nga gamito ng maong entity aron sa pag-supply ngadto sa tanang electric cooperative aron masulbad mo ubos ang presyo sa tanang electric cooperative kumpara nato sa mga pribado? Gisuportaran sa power block ang extension sa existence sa PISAM. Mas nindot gani nga napagyapoy PISAM. Kaya naman it is owned by the government o mas barato siya. Ang problema lang, kaya nga ang tanang kapasidad sa PISAM to as Davao Light ni Baligya. Dapat ang first preference, ang electric cooperative, kaya wali siya ginansya. That's the issue. Now, kanang giingon ninyo din ha sa Davao, na mas barato ang Davao Light, kumika na sa generation sa PISAM na barato. Ang akong pangutana din na, kamo nga mga oligarch, naman mo generation, ganun di man ninyo kaya ipaubos ang inyong generation rates. Same with PISAM. Kung tinuod na mas barato, efficient kamo. So that is just temporary. Ihatag ng PISAM generation sa Daneco. Di ba mas barato ang Daneco compared sa Davao Light? That's the only issue. It's not theirs. It's the PISAM. Pero ang luwa lagi, kung nag-question ni Congressman Marcolita, nga naman na dito man di priority sa PISAM, sa privado, inahay nga dito sa electric co-op para mapabarato. Kabalo ka tuloy pattern po na, mao po na ang itabo sa more. Isuplayan sa PISAM, ni baba. So may uyon ang mga tao nga naay prangkisa nga pwede mo sunod ang more sa franchise area sa Ilico 1 to 3. Gumikan na karon kay wala naman na siya na kontrata. Naa naman na din hiron sa Davao Light. Pero human na o kailog sa more ang prangkisa sa Iloilo City. Karon, nahimo silang bakakon kay taas naman ang generation. Okay. Asa sa Visayas area nga naga-coexist ang private and electric cooperative? Sa Visayas in terms of franchise? Yes. Sa Iloilo.
There was a law granting the private to operate and coexist with the electric Oo, cooperative. dahil prangkesa ang iliko 1 to 3. Pero ang more gitagaan po, og prangkesa nga pwede siya mo extend sa iyang linya sa iliko 1 to 3. Pila nakatuig ang milabay, Troy? Wala sila maka-extend. Kaya nga naman, wa pa gani nila ma-recover sa syudad pa lang. Mag-extend pa sila dito. So kung giingon nila nga mas kuyaw sila, ano hangtod karon wa nila ma-extend ilang line. Eh lang nakita nga mas lisod alang nila nga himuon eh. Tignan lang. Testingan na ito kung mas maayo ba yun ang Davao Light. I-open. Ang Davao Light pwede mo sulod sa prangkisa sa Daneco o mag-complete, mapili ang tao, asa siya. Pero tungtan po, nga ang Daneco mo sulod sa Carmen, Panabo, o sa mga coverage area dito sa Davao City. Tanaw na to, that is, true competition. Pwede kay magsumbagay tao, niya hitan mo akong isa kakamot. Niya mo ingon ka karon niya ikaw ang champion. Duha imong kamot o niya akong kamot. Isa lang. Di ba? Ana may nitabo din. Okay, kung ang Davao Light mapaso ang prangkisa, any electric cooperative can apply. Kung supportaran dyan ini mga congressman na natin. Because it's only Congress that can grant the franchise. Pero sa US, walay franchise ditong distribution utilities. So long that they can exist. So walay term na mahuman siya. Mabito na ingon ko nga, murang namali, manig pagkopya ng ato sa Pilipinas. Pero kini atong electrification program dyan, itong ikopya sa Amerika. Ngunang natin electric co-op. It's America who aided us to put up this organized electric cooperative pattern panahon ni Roosevelt. Pero dito, atong may kaplagan, walay prangkesa ang mga electric co-ops dito. Kita lang ang na-Amerika. Alright, before the EPERA, the NIA will issue and will grant franchise to all electric cooperative. And after the EPERA, mananing Congress na karoon ang muhatag o prangkisa. Or even renewal, or revoking the franchise. Even, wala pa yung EPERA, even ang gobyerno, pwede siya mag-distribute of power, umukuha siya of franchise certificate sa NIA. Basta gobyerno. Like sa Bohol, anang Tagbilaran City, it is owned by the government sa province of Bohol. So gitagaan siya sa National Electrification Commission of franchise to exist. And then, naging partner siya afterwards. Naging partner siya of private. Ang tod karon, murag padulong na sila nga ilan na yung ihatag dito sa private. That's only Tagbilaran City. And Rason is coming over sa Tagbilaran. Unya karon na po, nahulga na po, ang buhi ko to. Na gusto naman po ipalapad ang pako ni ining kumpanya ni Rason. Inugo niya. Ang not necessarily ilog, pero mugudya po ng istorya sama sa hitabo ninyo din. So, it is a nationwide issue. In the Visayas, duha na. Ilico area, karon sa Bohol. Sa Mindanao, ang Daneco. Sa Luzon, kining Batangas. Kaya gusto po mo expand ang Meralco. May na lang, kaya ang Meralco nagpa-renew sa ilang prangkesa, kung naadit po ang power block, ang APIC party list, o ang Pelreca, ilang ibantayan. Alright, standby. Okay, standby, Jim Alan, kabalikan ka na mo taod-taod. Pag-isgutan pa na ito, mga dugang mga klarifikasyon, pangutana, kabahin sa sugang dagitab. Mahigala, taod-taod, mubalik ta. Atong nahinabi si Jim Alan Naniba, ang atong incumbent, GM Salico 3. At the same time, ang atong nagbig president. Ay bukawa, taod-taod, balik ta sa atong panaguban. Kalinga ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga musunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayian, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan o Kinaiyakan. Buong pasalamat na po sa kalinga ng Nordeco. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco Upland Digitab Program. Ako si Rosita Villa Parte, Corp Chairman sa Corp 3.
usaw sa beneficiary sa programa sa Nordico nga Auckland Tagitab. Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karon pagid mi nakaabil aning mga programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordico, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordico MCO. Ang Auckland Tagitab usa ka programa ilalom sa kalingan ng Nordeco nga gipakusgan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektrifikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektrifikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs ug Nordeco fees. Nordeco Auckland Tagitab Program. Maing buntag sa tanan, ako si Laura Bell Pandamon, kasamtangan nga nagtrabaho sa LLPM Foods, Rizal, Christ Taking sa Tagum. Sa wala pa nakatilaw sa Putumaya, anhim mo din sa LPM. Daghan salamat. Maing adlaw sa tanan, ako de si Sally, tagiya sa Salis Special Photo Binagol nga makita diri sa Apukon, Bermudis, Pur Rotunda, First Oriental nga straight. Then napod mi tindahan diri sa makita sa kilid sa E-Park. Sa gusto mo kontak sa amoa, sa gusto mo tilaw, nami FB page Salis Special Photo Binagol na makita dito ang among mga contact number. Sawa pa ka tilaw na mo. Daghang salamat. Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop o Dumoy Agua Blue Water Refilling Station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop na ako may branch sa Terminal, Public Market o sa Arabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver, na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat. May buntag sa tanan. Ako di ay si Mike Tequiado diri sa Bigo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Kinsa tong gusto magpa-gupit, magpamasahe, magpa-limpyo og dunggan, anhi lang mo diri sa Bigo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Daghang salamat.
Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop o Dumoy Agua Blue Water Refilling Station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop, na kami branch sa terminal, public market o sa Arabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver, na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat. Buntag sa tanan, ako na si Arvin Vilapro nga taga Proc 3 Barangay Iho, Davao de Oro, na maligya kong suka nga sinamak. Kanya akong sinamak, wala ni say bitsin, wala pud chlorine, muni pinakalami diri sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro. Ug gusto mong sausawa, nara diri ang suka nga may asim pa. Sa atong tanan, ako di ay si Rodelyn Solteo na nag-iya sa Grapes Farm sa lungsod sa Asuncion. Ang pangalan sa mong farm is Kois Anyads Grapes Vineyard. Kami sa ako ang pamilya mapasalamaton tungod sa Nordeco, tungod sa ilahang electricity nga nagamit namo ang water system sa amo ang pagpabuhat sa building. Nagmalampuson siya tungod sa Nordeco. Daghang salamat kaayo sa inyo. Alright, balik na may gala sa itong panaguban. Samtang atong oras alas 3:13 na. So this time, atong makauban balik ang atong Nagmig President, GM Alan Alimbal, live and direct sa Lawag City and through Zoom, digital platform. Mabati usab kita sa Radyo Ukay, DXDN Radyo Ukay sa dial sa radyo. Well, welcome back, GM Alan. Padayon ta sa atong barangay karon. Kibalo magita nga ang Diwalwal kaniadto area giserbisyuhan kini sa North Sun Development Power o sa mga kumpanya sa Aboitiz. Now, unsay nahitabo nato mga panahon na I understand nga nasayod ka kung unsay history niining pag hawa sa Aboitiz Company. Sigod sa to ang nasairan sa tipaka kagahapon sa Daneco, sa dihang ami boom ang Diwalwal, dako kayo ang kinahanglan niya may gawat. Umikan kay 24 hours. Pero niatong panahon na Troy, amigo pa ning Davao Light og ang Daneco. Magkumpare pagani si Al Aboitiz og si GM Attorney Jose Amancio. Magkumpare sila. So nahitabo, umikan silang panagigala, nahitabo nga nagpirmahay na for the meantime, for 15 years, ang area sa Diwalwal, the mining area, which is served by yung North Sun. Pero kita gihapoy mo mo supply dito sa power mo agi sa tuwa, pero in details kung sa tuwa pa karon supplier, diba, na may kanang supplier sa mga contestable market, ina nang nahitabo for 15 years. Unya, ang iyang taripa ipaaprubahan. National Electrification Commission yapon ani aproba na. Pero sa diha nga may ubos ang Diwalwal, wala na kita kayong Diwalwal, napulo pa lang katuig, may atras na ang pribado nga naghatag sa serbisyo rin na ganat lang daan pa matuod nga kuha na sila ginansya, dili na yun nila palugwayan ng ilang paglungtad, gumikan kawa may ginansya, so pangita yun sila paagi ang nahitabo. So early ilang gikuan ang kining serbisyo diha sa Diwalwal.
O siyempre, kay pag-take over karon sa Daneco, non-stop profit naman. Automatic, may reduce na 1 peso. But pasabot na, ginansya. Ang North Sun, ina sa Diwalwal, nakapatong 1 peso per kilowatt hour, sulod sa napulo katuig. Ginansyado siya. Pag take over sa Daneco, automatic, may reduce na 1 peso. Naapakuna ng panahon sa Daneco. I was once a manager of Daneco at the time when it happened, during the time of GM Sabiliano. So 15 katuig. Wala na abot og 15 katuig. Napulo katuig, miya na siya. Wala niya iyang gi-pre-terminate ang kontra. Gumikan kay after 10 years, dili na inanak kadako ang kita sa Diwalwal. In terms of energy, kaya ang ubang mga planta, baba naman diri. Wala naman dito nag-process sa Mount Diwata. Di ba? Abot na diri sa Tagum, ang mga planta, yung nana. Sumigamay ang demand sa kuryente sa Diwalwal. O niya, siyempre, ilang i-compute kung mga pabay kita, medyo nigamay naman. Pre-terminated ang contract. So kining Tagum City sa una, before sa Daneco, kinsay provider nato sa kuryente? Ang prangkesa manggod sa Daneco, nagsugod diha sa Monte Vista. Ang tod nga pag-apply sa Daneco nga kinsa nga mga municipio underneath. Pag-expand na dinhi partly dili pa man ni Davao del Norte pa man. So nahitabo niadto para ikumpleto ang prangkesa, nagkandak og referendum. Kung asa mo, kaya naman ang Davao Light. 1929 pa, nanay Davao Light, ha? 1929, nanay Davao Light. So, nag-referendum. So, ang midaog sa Panabo, gusto nila nga Davao Light sila. Midaog sa Santo Tomas, Davao Light sila. Ang Tod Carmen. All others, nag-referendum, gusto nila Daneco. Ang Samal Island, wapay labot. Ito. Ang Samal Island, which is 1.2 kilometer adjacent to sa wapay sa ilabot. Pero 1929 na anang Davao Light, wa niya sugi ng Samal Island, wa po niya apply yung franchise. Muna nga ang Samal Island kay part man sa Davao del Norte, mihangyo ang gobyerno. Pwede ba nga para masukan ang Samal Island sa Daneco na lang? Mauto nga nagkuan. Nag-file ang Daneco o franchise, tulahi ang franchise. 1986 nagsugod. Muna istorya na. Uy mong tanawon, kinsa mi palambo sa lugar, ang sugod ang electric cooperative. Even sa Samal Island, inana ang nahimong storya aning tanan. So kanang Tagum, nay private po na, nga di na po niya kaya isustirar ang pagpadagan sa kuryente. Tagum Electric Company. So, pagdaog na sa plebiscite, i-take over na sa ining Daneco as part na sa iyang expansion. Kung bitaw na nga, originally kung imong makita diya, Daneco Expansion Area ang nakabutang. Kung makita nimo ng mga old din na, Daneco Expansion Area, which is part din sa kuan kining Tagum, Lupurilya, Kapalong, kay una originally di pa unta to siya appeal. Pero gi-appeal siya as an expansion. So ang main office Monte Vista. Mo na ispilanon sa kooperatiba din na. Okay, balitag Diwalwal, unsay nahitabo sa mga empleyado that time? Ag-absorb. Luoy man pod kayo. Absorb na lang po sa sa Daneco. Pero pag absorb sa Daneco, ha, after how many years, mas ako atong gisweldo sa ila, ha? Kahit sa private pa sila. Pero doon na ba yung posibilidad nga kung ang usa ka private company i-absorb ang tanang mga empleyado kung matik over nila? Marami ma-absorb pero dili na. Pero nag-compute economically kung na pa ba sila ginansya. So kung makita nila nga sobra rin, then usually they will settle on the minimum wages sa rank and file. Na yung mga managers, tagaan nila o other incentives and benefits, pero lahig yun ang electric cooperative. Kaya naman, tagaan magutag panahon yung makatikong dili kay mahimo lamang ang empleyado nga sulugoon sa usa ka kampanya. Sa electric co-op manggod, apilta nga itagaag
kagahom aron makapadayag sa tuang mga hunahuna atong gipati ingon sa private kung kinsay tag-iya siya magbuot ug ikaw nga trabahante ikaw lagyog ka musulod mo nay kalainan nila so kung ipadapli nimo ang kwarta kanang word na adunahan mas adunahan ang electric co-op kay ngano man adunay kagahom diba nga mo padayag sa iyahang pangunahunang pati aduna siya kagahom nga idumala ang kooperatiba mo na adunahan lahi na sa kwartahan pero kini mga kapitalista kwartahan kay kwarta man ang mga katuyuan pero sa ato mahimo tang adunahan pero dili dito sa kwarta o laing butang nga dili kay paliton sa salapi. Okay, direta sa serbisyo. Matud nila nga kung pribado na ang madumala, GMalan, mas nindot ang serbisyo sa pribado kung ikumpara nato karon sa mga electric cooperative. What is your comment on this? Kung i-generalize mo na, di ko muuyo na. Anhita di resibo. Ang Civico 3 mas barato o taripa kaysa Vico. Ang Vico, gipanag-ihana sa Aboites. Kailahi ang sitwasyon. Kaysa Cebu, naglambo tanan. Para sa Daneco, even though na itagom, na medyo dako siyang load, pero naapay mga laak, naapay nyo Kurilia, na iya pong gisubsidize, nyo Bataan, Maragusan, sa Davao City, nga the whole of Davao City, highly urbanized city. Dako og kita. So, it's lisod nimo i-compare. Alright. Sa imong panglandaw kung ang pribado na imo take over sa electric cooperative, mga atong mga hilit, mga lagyong area, kaya ba ni mahatagan og pagpasuga, serbisyo sa usa ka private company? Ang gisaad nila dito sa Congress, itong mga taga-suporta sa Aboites nga kaya. Pero ang atong pangutana, ang Aboites 1999 pa man sa na pa may lugar nga mga sitio tulod sa city nga wa nila masugi. Ug tandi nimo sa Daneco existing only in more than 50 years pero tanawa pila ka sitio na pasukan nya bitag wala kita mo hindi pa uso ang dalan uso ng kuryente. Kana man yang panagtanding atong kitanaw diri. We are poor. Dili ta mo tan-aw sa dito ta mo tan-aw sa tuang mission. Alright, as a former OIC GM sa Daneco, kano sa nagsugod ang kaguliyang? Can you recall? Kay kung tanaw na to why pagkaputol ang kaguliyang hangtod karon nga walong karon sa Davao Light nga matik over ang prangkisa sa Daneco. Now Nordico. Actually nagsugod na 1996 Roy. Human nga maurot ang kining pag-retire ni Attorney Amancio as General Manager. Siyempre, noong panahon na nga si Amancio kay GM, kumpare man niya si Al Aboites, wala'y nahitabo nga mga pangilog o whatsoever. Pero sa diyang wala na si Amancio, lahi na ang GM, dito na start. Ug ang una ng proposal sa una, bayaran nilang utang sa Daneco, pero ilahan ng 80%. 20% ay mabilin ito. That is again another offer what is lopsided takeover kaya ano man kanang utang long term man na o kaya man natong nabayaran na gani nato na bisan pa ang mga private ina man natin kana dila no gipapita na utang man na unya ibayad ra pud nila i-amortize bisay man na yun anang nahitabo mo nang nasulod ko diya sa Daneco because during the time with the GM was Ricardo Tito ato man tong higala kay aktibo mong putos bahad. Yan yung panahon na sa kabataan nakita mi og dito na kuryente niya ingon na magtudlo na kaning tapos Mandaluyong pero mo to o sige apil ko diya sir. Kay ako man pong nakita nga ang kooperatiba manggod walay kadainan sa sistema simbahan nga ang imong kuhan imong giserbisan walay alon walay sulugoon kung dili naa ang presensya sa Diyos. Unang di mo
mo matingala nga nganong ang mga pari misuporta ni ini kooperatiba kay kung imong tan-awon ang kasaysayan sa Kristyanismo, kooperatiba nga konsepto ang iyang gigamit nga dunay kagahom sa katawhan kay ang katawhan mao ang lawas ni Kristo. Diba? Kung ato nang danon sa kooperatiba, ining katawhan lawas ni Kristo dapat dinhi mo ni itag kanang mga pabor ng alang ni. So 1990 pa na. Ang tod nga nawala na lang si Alfonso Aboites, and then there are another more Aboites. Nagpadayon was even a time nga isa na lang na public na may barog para sa sa Daneco. Pero hangtod karon naaman ang Dios o ang Dios nagpabilin o bitaw say mo iko nga kung wa na gyud tay laing magitay lang gisandigan sa kooperatiba kay kung sa mga tao mo gitay gahom kung kita sana, di ba? Kapan kita magkatigom ug atong itungad kini sa langit ug mga iya kita ngadto sa Dios walay laing na bigamhanan ning kalibutan o universo ang Dios man muna hangtod karon naa paghihapon ang Daneco nga naglungtad ug way pagkahuman kay hangtod karon nagyapon ang hulga nga siya buot ilugon. Okay, sa inyong monitoring under sa nagmake as president, unsay mga area sa Pilipinas nga nahulga karon sa pag-take over sa usa ka private company? Una ang Central Negros na privatize na siya through a joint venture. Ang sistema gihimo dito na joint venture. So wala kunuhay mawala ang Central Negros Electric Cooperative. Pero ang joint venture niya mikuha og laing prangkisa. Og na-approve na yun. Pag-approve ato, automatically nawala ang prangkisa sa Daneco kaya joint venture na may bagong prangkisa. So daghan ang mga paagi nga ito alang more infusing og 2 billion. Karon ang Pilaran City again di po sa tua sa Daneco lahi. Walay infusion og kapital, prangkisa lang. Dinhi po sa area sa Battle Lake, may nalang kay di atong panahona mikuha og prangkesa ang kining Meralco. May nalang pod nga naatay duha ka representante sa Congress, APEC ug ang Pelrica Party na ilang gibantayan lima ilang giputang dito sa ilang proposal. Yanong resolution lamang sa sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, pwede nitunan para mo-extend og linya sa kuryente dito. Mao to nga miingon ang power block. Kung inyo ni pabutang diri, mo-oppose mo yan Kung tanggalon ninyo di mi mubabag sa paghatag og prangkesa para sa Meralco. Muni nga mga area, kung naay mga eksperimento hindi sa Luzon, na sa Visayas, kamo po din na as Mindanao. Ilang lahi ang sistema para makita nila unsay the best way of taking this over. Muna atong pangaliya, simple lang man. We will just coexist. Kung naamo na po may, para makita nato, different sector na na di man kinahanglan mininyo patyon. Kaya nga naman, ayaw po ninyo ang 5 kadekadang storya sa iyang paningkamot na nahimong ingon ana ang Davao del Norte o Davao de Oro. 50 years na siya. O kung walang electric co-op, I don't think para sa anang maragusan, malinyahan na siya. Believe me, even in America, the most successful cooperativism is through electric cooperative. Had it not been of the electric co-ops, we cannot energize the countryside what it is today. Even there is a Philippines, there was a book written by the University of the Philippines. 100-year story of cooperativism o gibutang dito. The most successful is electric cooperative. Why? Walay ni isa ni ini nga namatay. Milungtad siya og nakabot niya ang iyang misyon nga mapasugan ang hilit nga mga lugar bisan pa nga wala kini siya kita kung imong hisgutan ang ginansya. Nalakang karon sa nagmik o ikaw isip presidente sa maong asosasyon? Siyempre, ang nagmik auban ang Pelrica o ang Power Block
kinahanglan yun ta nga mubarog. Nga, kung pwede, nga ang kasaysayan or the gains of electrification program di wala nga mahimo na lamang paka sa kasaysayan. Kundi nahagyod siya. Alang man sa katawhan. Pila na ka mga general managers na nangamatay ng uban na agyapon ng kopo, walay nag-iya na ang katawhan. Iba nami kayo, isputan ng usa ka butang nga gipanag-iyahan kini sa bagang panon sa katawhan kaysa isa lang katawo ang nahimong kwartahan na manag-iya niini o mubalik ang katong konsepto nga naay agalon o naay ang bagong konsepto, Troy, bisan ang simbahan, bisan ang Diyos. Wala na niya gipakita iyang kaugalingon na siya ang agalon o kita ang sulugon. Kung sa giingon ni Kristo sa Ebanghelyo, dili tamo tawgon nga sulugon, kundili akong higala o akong isipon. Kani unta nga konsepto nga may tabo ka nato. Kasi bisan asa, nga natan nga itong panag-iskutan, na unta nga walay labaw o walay o dinhi sa kuryente, sabi na, di na sa Daneco, lami kaayo hisgutan nga ang katawhan, kitang tanan, walay ubos, walay pas, kitang tanang tag-iyan. Kung ihatag dito na sa usa ka kapitalista, kaya himong agalon, kamo nga empleyado diha, mahimong sulugon, o ang consumers musunod na lang unsay gusto sa tag-iya sa kuryente. Okay. Salamat kayo sa imong panahon, Jim Alan Laniba. Imong final words alang sa atong mga konsumador, particularmente din sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Go ahead, sir. Una, dagang salamat nga o dinhi sa Leyte, nagtugo diya na in 19 na gusto din namo nga ang cooperative should be owned by the people o hantod karon mag 53 anyos na ko, Troy. Utsap doon, 30 to na nakigbisog tanian na ugwa baruganan. Doon ako mga kauban sa una, pero nausap na ilang baruganan ko. Consistent yapon, I was 23 all the time. When we start, electric cooperative, kung doon naman siya kakulangan, tapos sulod o ato siya tabangan, kung di naka-eksperto, din ato siyang tutuan. Ayaw lang yun, ang kanang kagahom, o ang kahigayunan nga ang pinakapobre nga tao manag-iya og distribution utility. Ug daghang salamat pagyapon din na mi baro. Mga tao ngaming baro aron dipit ang cooperative. Kay nga naman na pirma kinabalik nga usahay ang dautan magmadaugon gumikan sa mga taong buutan apan waray gihimo aron sila babagan. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan, Troy. Salamat, Jim Alan Laniba, ang atong nagmig president o ang general manager sa Lico 3 Electric Cooperative. Mahigala rin salamat sa inyong pakig-uban kanamo nini atong second segment, ang Abtix Kamotoran o Sugang Dagidam. Kini lamang inyong alagad sa kanyang Troy Hagunos. Dan salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. God bless us all. Buntag tanan, ako na si Arvin Villaflor nga taga Proc 3 Barangay Iho, Davao de Oro, na maligya kong suka nga sinamak. Kanya akong sinamak, wala ni say bitsin, wala pud chlorine, muni pinakalami diri sa Barangay Iho, Mako, Davao de Oro. Ug gusto mong sausawa, nara diri ang suka nga may asim pa. Sa atong tanan, ako di ay si Rodelin Solteo na nag-iya sa Grapes Farm sa lungsod sa Asuncion. Ang pangalan sa mong farm is Kois Anyad's Grapes Vineyard. Kami sa ako ang pamilya mapasalamaton tungod sa Nordeco, tungod sa ilahang electricity nga nagamit namo ang water system sa amo ang pagpabuhat sa building. Nagmalampuson siya tungod sa Nordeco. Daghang salamat kaayo sa inyo.
Kalingan ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga mosunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayinan, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan ug Kinaiyahan. Buong pasalamat na po sa kalingan ng Nordico. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco Upland Digitab Program. Ako si Rosita Villaparte, Corp Chairman sa Corp 3, usaw sa beneficiary sa programa sa Nordico nga Upland Digitab. Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karon pagid mi nakaabil aning mga programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordico, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordico MCO. Ang Upland Digitab usa ka programa ilalom sa kalingan ng Nordeco nga gipakusgan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektripikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektripikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs ug Nordeco fees. Nordeco Upland Digitab Program. Nordeco Connect Digitab Program. Ako si Jessica Andarza, taga-Proclusi Gabi, Pagitala Davao de Oro. Isa akong beneficiaryo sa Connect Digitab na gihatag sa Nordeco. Pasalamat ko kanila kay kami nakaangkon ang programa. O karon dili na nit-nit ang among panimalay. Daghang salamat. I am proud Nordeco MCO. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration PNEA alang sa Total Electrification Program sa tuig 2028. Tumong niini ang pagtabang sa mga panimalay nga adunay mga flying connection o routing aron mahimong legal ang ilang pagkamiyembro konsumante tag-iyas sa Nordeco. Libre ang 30 ka metros nga drop wire, meter-based o kilowatt-hour meter. Discounted connection fees nga 543 pesos and 50 cents gikan sa 1,093 pesos and 50 cents. Nakig-alayon usab ang Nordeco sa mga accredited electricians niini aron makunhuran ang labor cost sa pag-instalar og house wiring. Nordeco Connect Digitab Program. Blessed are you among all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing
sent him to die. I scarce can take it in that on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. What can wash? Sudang dagitang nung ipakibisugan dalan sa kalanguan. Iuyo sa hagi o pagsulay apa nila hutay. Karon na ang kunta ang kauswagan panginabuhi ni gaan. Sa pagpanimpala kauban ta kay may bili ang matang pusa. Mabuhay ka Nordeco, kalambuan ang ilang tao mo. Sulong uswag Nordeco, kaayuhan ang kinuha mo. Ang kahayag mo Nordeco, nagdalag kabulahanan. Sityo ka baranggayan, kabukiran, isla kapatagan, may kalambuan. Sa kahita, sa kahita, sa kahita, akong puso, kadaugan, ang atong panagiusa. May gahong na walay sama, sudang nakita mo, ipakibisugan tulay sa kalambuan. Iuyo sa hagi o pagsulay, apa nila hutay. Karon na ang kunta ang kauswagan, panginabuhi ni gaan. Sa pagpanimpala kauban ta kay may bili ang matang pusa. Mabuhay ka Nordeco, kalambuan ang ilang tao mo. Sulong uswag Nordeco, kaayuhan ang kinuha mo. Ang kahayag mo Nordeco, lang kabulahanan. Sityo ka barangay,
kalambuan. Sa kahitaas atong pusong nagawgan, ang atong panagiusa, may gabong na walay sama. Mabuhay ka, Nordeco, kalambuan ang ilang tao mo. Sulong uswag, Nordeco, kaayuhan ang kinuha mo. Ang kahayag mo, Nordeco, nagdalang kabulahanan. Sityo ka baranggayan, kabukiran, isla kapatagan, may kalambuan. Sityo ka baranggayan, kabukiran, isla kapatagan, ang nabulahan. Northern Davao Electric Cooperative. Lalalat ka ni Kuya Nerd ang walay pagtunga-tunga. Halat sa katauhan, serbisyong kinasing-kasing. Padayon, Nordeco, tuyok kita sa pag-ampo. Padayon, Nordeco, hiusan na tong damgo. Walay pagtunga-tunga. Serbisyong kinasing-kasing. Tuyok kita sa pag-ampo. Kuya Nerds, I need you. Isigaw lang